Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, ito guys, sunod-sunod na deportation ang nangyayari dito sa Poland ngayon. So ano nga ba yung mga reason o bakit sila na-deport? So ito guys, sa case na to is yung mga kababayan natin na tumalon or galing sila usually galing ng Hungary na pumunta rito sa Poland. Marami kasi sa kababayan natin na talagang nagtry sila ng opportunity dito sa Poland kasi nga for some cases gaya ng ibang kababayan natin na finish contract sila, tapos naman yung iba is ayaw na nilang extend kasi nga ang susunod sa working visa nila is magiging guest visa na lang. So kapag kasi guest visa at may plano silang tumalon sa ibang part ng Europe, hindi kasi nila yan basta-basta or hindi pwedeng ma-convert into work permits kapag guest visa. So ngayon, ang naisip nilang option is pumunta dito sa Poland. Kaya yung iba, ginagrab yung opportunity na pumunta rito kahit wala pa silang working permit. So nakakalungkot lang din kasi nga ang dapat kasi na gawin kung pupunta kayo dito sa Poland is dapat may working permit muna. Tapos maglaan kayo ng enough time na valid pa yung mga TRC nyo kung pupunta kayo dito kung galing man kayong part ng Hungary. Tapos pagdating nyo dito para makapag-apply kayo agad ng TRC kasi yun po ang importante sa ngayon, gawa ng higpitan dito sa Poland. Gaya po ng case natin ng isang kababayan natin na nahuli noong nakaraan. Siya po kasi pumunta dito sa Poland which is nag-work na siya na wala siyang working permit. So, pag ganyang mga senaryo na surprise visit ka or na-check ka ng mga police, wala na kasing pakialam sa'yo ang mga agency kapag ganyan. Marami na kasing case, marami na rin nagme-message sa akin regarding dyan na bigla na lang sila pa-exitin ng agency sa accommodation, which is kapag na-deport ka kasi dito, bibigyan ka lang nila ng 7 days para mag-exit ng Poland. Kaya po, kung kayo magkaplano po kayong pumunta dito, which is hindi naman talaga kayo binabawal pumunta dito, welcome lahat ng kapwa nating Pilipino sa Poland, gaya mga kababayan natin sa Hungary. Pero para yung safetiest way, ang gawin nyo po is magpa-provide muna kayo ng working permit sa mga agency mag-hire sa inyo dito sa Poland, para just in case na may mga surprise visit or ma-check kayo, meron kayong ipapakitang working permit. Number 1 po yun, working permit. At number 2, dapat meron kang TRC process. Kaya yung 90 days na accumulated mo or yung legal stay mo dito, kasi nga galing ka ng Hungary, which is legal ka mag-stay ng 90 days dito, dapat in 90 days na yon makapag-process ka na agad ng TRC. Much better, pagdating mo dito, makapag-process ka na agad, which is kung mayroon ka ng working permit na na-provide yung agency nag-hire sa'yo dito sa Poland. At yung mga other documents is pwede naman yan to follow, like tax at saka insurance. So, kasi honestly, ang mga agency dito kapag mga ganyang gipitan, wala na sila halos pakialam sa mga tao. As in, experience ko yan. Nung nagka-problema ako sa TRC process ko nung under agency ako, wala silang pakialam. Problema mo. Kaya, maging aware lang din kayo sa sistema dito sa Poland. Hindi lahat ng agency mapagkakatiwalaan dito sa Poland. Kaya honestly, i-secure nyo yung legalization nyo dito. Okay lang na mabusisi kayo kapag hinar nila kayo or may time na magagalit sila sa'yo kasi nga tanong ng tanong, ganun. Okay lang yun. Basta importante, masecure nyo yung stay nyo dito. Yun ang importante talaga. Kaysa naman na ma-deport kayo tapos niho, wala kayong tulong na makukuha sa kanila. Ganun kasi ang sistema dito. Ang daming ng case na nangyari dito sa Poland na ganyan ang sistema, na ang sabi nga ng agency is hindi na sila matutulungan or meron man nag-process ng TRC tapos na-refuse kasi nga late filing din sila kasi nung pumunta sila dito sa Poland hindi sila nakapag-process agad ng TRC at na-refuse sila, natatakan sila ng late filing ng immigration at yun na naging desisyon at sasabihin lang ng agency sa inyo na hindi ka na namin matutulungan for re-appealing. So pag mga ganyang senaryo,
walang kwenta talaga yung mga agency, honestly. Kaya kapag pumunta kayo dito, huwag kayong masyado mag-expect sa mga agency kasi nga sa una lang sila talagang magaling magsalita, as in makapag-hire lang ng mga tao kasi nga dito negosyo talaga ang agency. Mas papaboran nila kung ano yung nakakabuti sa kanila at hindi sa tao. Ganun ang sitwasyon dito. Meron naman daw mga agency na kino-consider na kapag wala kang working permit at nag-i-start ka magtrabaho at alam nila may checking, hindi ka nila papasukan sa trabaho. Pero pag mga surprise visit kasi or surprise checking, hindi mo yan talaga aasahan gaya ng mga kaibigan ko. May mga kaibigan kasi ako na nag-ukay-ukay lang sila. 4 sila. So, nag-ukay-ukay lang sila, which is galing din sila ng Hungary. Doon din sila na-check sa ukay-ukay. So, wala sila mapakitang working permit kasi nga, ang sabi ng agency is ipaprocess. Which is, ilang buwan na sila naghintay, 2 months, wala pa rin si working permit. So, ang sabi kasi sa kanila, mga 3 weeks meron na, pero wala pa sila nakukuha ng working permit hanggang dumating sa point na ganun na naging sistema, binigyan na lang sila ng 7 days or na-detain sila sa police station, na ganun nga ang sistema na for deportation na sila. Ang ginawa na lang ng mga kaibigan ko is nag-exit dito sa Poland at pumunta na lang sila ng Spain. So, lakasan lang din talaga ng loob pag mga ganun. So, sinasabi nga nila, kapag illegal. Kaso nga lang, syempre, hindi naman natin masisisi yung mga kapwa natin na nandito na sila, gusto nilang humanap ng magandang opportunity. By choice kasi yan. Kaya, wag din natin sisihin yung mga kababayan natin na nag-aasam na maging maayos sila dito sa Europe. Kasi honestly, lahat naman tayo. Ganun yung natin, yung goal natin, maging maayos tayo dito sa Europe. May mga bagay lang din talaga tayo na hindi inaasahan, gaya ng mga sistema ng agency, which is kahit ako nung una, hindi ko rin talaga alam yan. Napaka-ignorante ko sa sistema dito kasi nga, sa experience ko, hindi ka pwede talagang masyadong mabait sa agency. Kasi nga ganun pala ang kalakaran nila. Yung natuto rin ako sa experience ko na yun nung nagtatrabaho sa agency, na dapat hindi ko inasa sa agency lahat ng process ko, or although sila yung nagpa-process, dapat minomonitor ko kung ano na ba talaga yung proseso ng TRC ko sa kanila. Ang nangyari nga kasi, hindi nila ako inalaw na mag-process ng private lawyer, although may pambayad naman tayo sa lawyer, kaso hindi sila nagbigay ng supported documents. Yung kasi ang problema, at ang sabi nga kasi nila, hindi na rin sila nag-aalaw mag-process sa iba or sa labas. Ang gusto nila sila mag-process. So, kung kayo pupunta rito, mapaparty man kayo ng Slovakia, Croatia, or Malta, Hungary, lahat yan. Kailangan talaga, pagpunta nyo dito, working permit muna. Sobrang higpit na po ngayon dito sa Poland. Kasi yung iba sinasabi na hindi mahigpit. Mahigpit na po talaga ngayon dito. Kapag illegal ka, illegal ka. Kapag nahuli ka, huli ka talaga, deport ka. Ganun po ang sitwasyon ngayon dito. Wala po silang sinasanto. Kapag wala ka talaga maipakita ng dokumento sa kanila, wala kang magagawa kundi ma-deport or magkaka-record at magkaka-record ka talaga. Kaya yung mga tinatanong ng iba kung meron daw bang record. Yes, may record po. May ban po yan. Kapag once na natatakan ka ng deportation, may ban ho yan. So, yun lang guys. Kapag kayo pupunta dito, i-secure nyo yung documents nyo. Sa mga nagme-message sa akin, ang importante po kapag nandito kayo, kailangan may working permit kayo at pagdating nyo dito, makapag-process kayo ng TRC. Kung sinabi man ng agency nyo na na-process na yung TRC nyo, hingin nyo yung case number. Yan po importante para in case na ma-check kayo, may pakita kayong case number sa mga police para matrace nila na talagang ongoing yung process ng TRC nyo. Wag kayong papayag na walang case number. Kasi dyan po ako nakadali ng agency na akala ko nagpo-post yung yung TRC process ko, which is refuse na pala nang hindi ko nalalaman. Kaya kunin nyo yan hanggat maaari. Either yellow card, dapat may case number yan. Kasi dito, working permit, yellow card man, kung bibigyan kayo yellow card, hingin nyo yung case number. Yellow card din kasi, may time na yellow card lang, wala pang case number. Hingin nyo yung case number para ma-track nyo mismo yung proseso ng TRC nyo. Ganun lang po ang sistema dito. Kapag may mga tanong po kayo, mag-message lang din kayo sa akin or mag-comment lang kayo para masagot ko lahat ng question nyo. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all po. Good luck everyone.